Bismillahi walhamdulillah. Mga kapatid sa Islam, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, sa mabiyayang oras na ito na pinahiram sa atin Allah subhanahu wa ta'ala, ay kumuha tayo ng ilan sa mga aral mula sa khutbah kanina. Alhamdulillah, hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi, وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Mga kapatid sa Islam, sa bawat Biyernes ay parati tayong pinapaalalahanan ng khatib ng paalala na mula kay Allah subhanahu wa ta'ala bilang isang mananampalataya na magtaglay o magkaroon siya ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala haqqa tuqatih, ng totoo at tunay na pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala kahit saan man tayo naroroon. Matakot tayo kay Allah subhanahu wa ta'ala sa pamamagitan ng pagsunod at pag-iwas mula sa kanyang mga ipinagbabawal. Dahil ang pagkatakot na ito, mga kapatid sa Islam, ay siya ring paalala ng Allah subhanahu wa ta'ala mula sa mga naunang nasyon. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, وَلَقَدْ وَصَّيْنَا الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ وَإِيَّاكُمْ أَنِ اتَّقُوا اللَّهَ. Katotohanan, sinabi ng Allah ta'ala, ay pinaalalahanan namin ang mga taong nauna sa inyo, maging ang mga hindi Muslim, na magkaroon ng pagkatakot kay Allah subhanahu wa ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, Ya ayyuhallazina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, o kayong mga mananampalataya, iligtas ninyo ang inyong mga sarili. Iligtas ninyo ang inyong mga sarili at kasama ng inyong mga pamilya mula sa naglalagablab na apoy ng Allah subhanahu wa ta'ala pagdating sa kabilang buhay. Apoy na kung saan ang kanyang panggatong an-nasu wal hijara, na mula sa mga tao at mula sa mga bato. Impyerno ng Allah Ta'ala, alayha malaikatun ghiladun shidad. Impyerno ng Allah subhanahu wa ta'ala na may mga nakabantay na mga malaika, at ang mga malaika na ito ay mga mababagsik at mga matatapang na mga malaika, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. At ang kalagayan ng mga malaika na ito, mga kapatid sa Islam, sila ay hindi sumusuway sa anumang ipinag-utos ng Allah Ta'ala, at ang tanging gagawin nila ay kung ano ang ipinag-utos sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, ang tanging madadala natin sa kabilang buhay kapag kanumisan tayo sa mundong ito ay ang ating pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala. Kaya naman sinabi ng Allah ta'ala, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Sambahin mo ang iyong Panginoon hanggang sa dumating sa iyo ang kamatayan. Mga kapatid sa Islam, ang mundong ito, sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, innamal hayatud dunya la'ibu wa lahu. Katotohanan, ang mundong ito o ang buhay natin sa mundong ito ay parang isang laro at aliw lamang. Kaya naman mga kapatid sa Islam, huwag tayong
makuha ng fitna. Huwag tayong makuha ng fitna dito sa mundong ibabaw. Dahil tandaan natin mga kapatid sa Islam, kapag ka ang isa sa atin ay nakuha ng fitna, ibig sabihin, nakalimutan niya ang Allah Ta'ala, hindi niya na inaalala ang Allah Subhanahu wa Ta'ala, hindi niya na inaalala ang kabilang buhay. Anong sabi ng Allah Ta'ala? وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ. Sinabi ng Allah Ta'ala, katotohanan sa impyerno ay maraming mga tao at mga engkanto. Bakit mga kapatid sa Islam? Sinabi ng Allah Ta'ala, lahum qulubun la yafqahuna biha. Sila ay may mga puso. Naam, tayong mga tao, mga kapatid sa Islam, may mga puso tayo. May mga pakiramdam tayo. Ngunit ang mga taong ito na itinapon ng Allah Ta'ala sa kanyang impyerno, lahum qulub la yafqahuna biha. Ngunit hindi nila ginamit sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Ang mga taong ito ay may mga mata. Ngunit nung sila ay nabubuhay pa sa mundo, hindi nila ginamit sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walahum adhanun la yasma'una biha. Ang mga taong ito ay mayroong mga pandinig, may mga tainga, ngunit hindi nila ginamit sa kagustuhan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kaya naman mga kapatid sa Islam, ang talatang ito ay magsilbing aral para sa atin na kung saan gamitin natin ang mga biyaya, lahat ng biyaya sa pagsasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mga kapatid sa Islam, sa paglipas ng mga minuto at mga oras at mga araw, ang kapalit naman nito mga kapatid sa Islam ay ang paglapit natin kay Allah Ta'ala. Sa paglipas ng mga panahon, ang kapalit nito ay ang paglapit natin sa ating libingan. Wallah mga kapatid sa Islam. Ngayon, sa Islamic calendar, tayo ay nasa bagong taon, 1447, kung hindi ako nagkakamali, at tayo ay nasa buwan ng Muharram. Nasa first month tayo ng bagong taon, na kung saan sa paglipas ng mga panahon na ito, mga kapatid sa Islam, ang isang mananampalataya, dapat meron siya nakuhang aral. Bagong taon tayo ngayon. Tanungin natin ang ating sarili, mga kapatid sa Islam, sa nakalipas na taon, ano ba yung nagawa natin na pagsasamba o kabutihan kay Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ano ba yung aral na nakuha natin noong nakaraang taon? Mga kapatid sa Islam, kung naging pabaya tayo noong nakaraang taon, ngayong taon, bagong taon, insyaAllah Subhanahu wa Ta'ala, binigyan pa tayo ng pagkakataon ng Allah Subhanahu wa Ta'ala na para ayusin yung ating sarili, makagawa pa ng ibada at mga kabutihan at makapagbalik loob pa tayo kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dahil mga kapatid sa Islam, tandaan natin, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma bayna 60 wa 70. Sabi ng Propeta, ang edad, sabi niya, ng umma, ng nasyon ko, ay sa pagitan lamang ng 60 hanggang sa 70. At kakaunti na lamang ang makalampas mula sa mga edad na yon. Kahit ang Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, siya ay namatay, ang kanyang edad ay 63. So sabi ng Propeta, ang karamihan sa aking umma, ang kanyang edad ay nasa pagitan naman ng 60 at 70. So mga kapatid sa Islam, ilang taon na tayo ngayon, dapat paramihin na natin ang ating pagsasamba kay Allah Subhanahu wa Ta'ala, katulad ng sinabi ng khatib kanina. Sabi ng khatib kanina, ang kalagayan, sabi niya, ng mga salaf, ng mga tabi'in noong unang panahon, kapag sila ay umabot na ng 40,
iniiwan na nila ang dunya at nagfo-focus na lamang sila sa pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala, maliban na lamang sa mga importanteng bagay na dapat nilang gawin. Mga kapatid sa Islam, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Litisin natin yung ating sarili. Tingnan natin yung ating sarili. Habang hindi pa dumarating na lilitisin na tayo ng Allah subhanahu wa ta'ala. Dahil mga kapatid sa Islam, pagdating sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tazulu qadam ibni Adam yawm al-qiyamah hatta yus'al an khamsin. Pagdating sa araw ng paghuhukom, sinabi ng Propeta Muhammad, hindi siya makakaalis sa harapan ng Allah subhanahu wa ta'ala hanggat hindi siya natatanong sa 5 bagay. Una, mga kapatid sa Islam, an umrihi fima afna. Tatanungin siya patungkol sa kanyang buhay, kung saan niya ito ginamit. Yun ang unang tanong. Pangalawang tanong, wa an shababihi fima abla. At ang kanyang pagiging bata, pagiging malakas, kung saan niya ginamit. Wa malihi min ayna iktasabahu wa fima anfaqah. At tatanungin din sa kanya ang kanyang kayamanan, kung saan niya kinuha at kung saan niya ginamit. Wa madha amila fima alim. At tatanungin din ang isang alipin sa kanyang mga kaalaman, kung saan niya ginawa. Mga kapatid sa Islam, katulad ng ating sinabi kanina, tayo ngayon ay nasa buwan ng Muharram, unang buwan sa bagong taon. Mga kapatid sa Islam, sana mayroon tayong nakuhang aral noong mga nakalipas na taon. At kung naging pabaya tayo, insyaAllah subhanahu wa ta'ala, may pagkakataon pa tayo na para ayusin o makagawa ng kabutihan, pagsasamba kay Allah subhanahu wa ta'ala at makapagbalik loob pa sa Kanya. Tandaan natin mga kapatid sa Islam ng Allah ta'ala, kahit gaano pa kalaki ng ating mga kasalanan, once na tayo ay nagbalik loob sa Kanya, ikhlas, ay papatawarin tayo ng Allah ta'ala at mamahalin niya pa tayo. Mga kapatid sa Islam, dalangin natin kay Allah ta'ala sa bagong taon na dumating sa atin na ito ay gawin niyang mabaraka, no? Ipagpala sa atin na kung saan makagawa tayo ng maraming kabutihan, makapag-aral pa patungkol sa Islam, bigyan pa ng mga kaalaman na mayroong pakinabang. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fikum. Allahu a'lam bis-shawab. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.